Itago niyo na lang ako sa pangalang Cristel. 28 years old at nagtatrabaho bilang isang admin officer at nakatira sa Laguna. Meron akong boyfriend, si Jasper. Magkaedad lang kami at isa naman siyang government employee dito lang din sa Laguna. Nagkakilala kami noong 21 years old ako sa una naming trabaho. Pagkalipas ng isang taon, naging kami. At sa sobrang okay ng relasyon namin, hindi nga namin namalayang inabot na kami ng 6 years. Pangatlong boyfriend ko si Jasper at masasabi kong sa lahat ng naging karelasyon ko, itong kay Jasper ang talagang seryoso at hindi ko hakayaang mawala. Sobrang bait, ma-effort at masipag ang boyfriend ko. Hangang-hanga ako sa kanya dahil sa kabila ng pagiging breadwinner niya sa pamilya niya, hindi niya napapabayaan ang relasyon naming dalawa. Sa totoo lang noong una, hindi ko na-expect na abot kami ng ganito katagal. Medyo may kalokohan din kasi siyang taglay at mas marami kaming hindi pagkakasunduan noon. Pero siguro, kasabay ng tagal nag-mature na rin kami pareho kaya ganito. Hayaan niyong simulan ko ang kwento sa mga nangyari halos 2 buwan pa lang ang lumilipas. Girl, may haba pa ba yung uso mo? Pwede nang putulin sa haba, oh. Nakakainis kasi si Jasper eh. Paasa. Excited na akong makita siya kasi hindi niya ako nasundo last week. Tapos ngayon, biglang cancel. Buisit. Oh, relax. Chill ka lang. Ang puso mo. Intindihin mo na lang yun. Emergency na sinasabi ng tao. Ay, basta. Nakakainis talaga siya. Ay, bahala siya. Simula talaga nung nag-part-time siya sa networking na yun, mas naging busy na siya. Ganun talaga. Suportahan mo na lang kasi. Kailangan nila sa pamilya yun, di ba? Suportado ko naman siya sa lahat eh. Ayoko lang yung pakiramdam na parang nawawala na ako sa mga eksena ng buhay niya. Tulad ngayon, imagine for almost 6 years, consistent yun sa pagsundo sa akin araw-araw kahit malayo ang bahay niya sa amin. Tapos ngayon, eto, nagbabago na. Alam mo, dapat open ka sa pagbabago. Saka isipin mo na lang, hindi naman porket may nagbago sa tao tulad ng hindi ka na niya laging nasusundo ibig sabihin pati pagmamahal niya sa'yo nabawasan na rin. Hindi naman ganun yun. Ay, ewan. Basta nakakainis pa rin kasi eh. Bahala siya. Ay, naku. Grabe. Pati ako natatakot sa'yo kapag nababadrip ka eh. Tara na nga. Hey girl, ano na? Hindi pa rin ba nahuhupay ang paghaba ng uso mo? Wag mo na nga lang akong pansinin dyan. Ano ba? Bakit ka ba nangangalabit? Uy, hindi ah. Ano ba, Ayla ha? Wala akong samod makipagbiruan. Iirita ako sa kamay mo, huwag kang mangangalabit dyan. Ano ba? Kainis na talaga ha? Kawawa naman yung bata, oh. Bad trip ah. Anong? Jasper? Gulat na gulat ka? Bakit ngayon ka lang nakakita ng gwapo? Sara mo na nga yung bibig mo, baka pasukan pa ng langaw yan eh. Alam mo, kainis ka ha? Akala ko ba may emergency ka? Bakit ka ba nang titrip? Sus! Ito talagang babaen to, napakapabebe. Mauna na nga ako sa inyong dalawa. Ingat ka dyan, Jasper ha. Pati ako takot dyan eh. Baliw! Bye! Ako, ingat ka girl! Ikaw naman ha, pinagloloko mo ko. Hindi ah. Ay, teka. Para sa'yo nga pala. Aba, may pa-chocolate pa. Ano, pambawi sa pangiinis mo, ganon? Papabayaran ko sa'yo yan, huwag kang ano dyan. Ganon. Teka nga, wala namang okasyon ha. Teka, anong trip mo? Bakit may pa-surprise at pa-chocolate ka pa ngayon ha? Ikaw naman oh, kailangan pa ba ng okasyon para lang i-surprise ka? Hindi ba pwedeng gusto ko lang? Kasi gusto ko mas nararamdaman mong mahal kita at special ka sa akin. Nasus! Talaga ba? O baka naman may kasalanan ka lang kaya ka ganyan? Kasi ngayon ka lang nagpakita no. Suhol to no, ganon. Actually, hindi lang yan. Marami pang iba. Ano? Joke lang. Tara na nga. Sa inyo na tayo kumain. Nag-take out na ako ng pagkain natin. Baka hinihintay na rin tayo nila papa at mama mo eh. Mapa, dito na po kami ni Jasper. Ano po tito? Tita? Oh, bakit ngayon lang kayo? Di na tuloy namin kayo nahintay na kumain. Traffic po eh. May aksidente po kasi. Ganun ba? Nag-commute ba kayo? May dala kayong motor? May dala po akong motor. Ganun ba?
O wag mo sabihing uuwi ka pa. Pasado alas 11 na delikado na magbiyahe ng ganyan. Bukas ng umaga ka na umuwi ha. Doon ka na lang ulit matulog sa kwarto ng bunso naming lalaki. Opo, ma. Hindi na yun uuwi ngayon. Wala rin naman kaming pasok bukas eh. Salamat po, tito, tita. O, kumain na kayo doon. Dito lang muna kami sa sala ng mama niyo. Sige po. Salamat po. Upo ka na, babe. Maghahain lang ako. Salamat, babe. Namiss ko to. Namiss din kita. Sorry kung naging busy ako last week. May mga training at meetings kasi ako nun eh. Tsaka alam mo ba, may mga nabenta na ako at may nakuha rin akong 2 tao. Talaga? Happy for you, babe. Naiintindihan naman kita eh. Pero syempre, hindi may iwasan na magtampo ako minsan. Lalo na nga, sinanay mo kasi ako sa loob ng ilang taon na sundo mo lagi. Pero syempre, suportado naman kita dyan eh. Yes naman! Kaya mahal na mahal kita eh. Huwag ka maglala, babe. Kahit gaano man ako ka-busy, lagi ko sisiguraduhin na babawi pa rin ako sa'yo. Sabi mo yan ah. Pero babe, sana wag mo rin masyadong abusuhin yung katawan mo ah. Hindi na nga biro ang magtrabaho eh. Paano pa yung ganyan na may extra work ka pa, diba? Alam ko naman yun, babe. Siyempre lagi naman ako nag-iingat para sa'yo. Para sa pamilya ko. Dapat lang. Grabe, ang bilis talaga ng mga araw. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang 6 years na tayo. Parang kailan lang lahat, no? Kaya nga eh. Basta babe, tandaan mo sa lahat ng ginagawa ko, kasama ka dun. Sorry talaga kung nagiging busy ako Sana mas pagpasensyahan mo na lang muna ako, babe. Sus, kailan ba kita hindi naintindihan? Teka. Kailan nga ba? Nung... Yan, sige, ganon. Ayan Basta ito tatandaan mo Lagi lang akong nandito para sa'yo. Iintindihin kita at susuportahan lang kita hanggat kaya ko. College pa lang nang namatay ang tatay nila Jasper. Mula noon, siya na ang katuwang ng nanay niya sa pagtatrabaho habang nag-aaral. Nagtitinda sa karinderya ang nanay niya at siya ay tumutulong naman dito. Nag-sideline din siya bilang isang crew sa isang fast food chain. At ngayon nga, dahil 3 kapatid pa niyang nag-aaral at medyo nagkakaedad na rin ng nanay nila, ay siya itong doble kayod para sa pamilya nila. Nabukod sa regular na trabaho ay kumukuha rin siya ng iba pang pwedeng pagkakitaan. Ito talaga yung isa sa mga bagay na sobra kong minahal at hinahangaan sa kanya. Maging ng mga magulang ko na sobrang tanggap siya. Yung pagiging responsable at masipag. Kaya nga alam ko sa sarili ko na siya na talaga yung lalaking hindi ko lang basta mamahalin. Kundi siya na mismo yung gusto kong maging kalahati ng buhay ko. Grabe, amoy pa lang ng kare-karing niluluto mo. Busog na ako, babe. Konting hintay na lang, babe Makakakain na din tayo nitong paborito mong kare-kare. Sige, sige. Babe, may itanong pala ako sa'yo. Actually, matagal ko na itong gustong itanong eh. Sige, ano yun? Ni minsan ba, hindi ka na turn off sa akin kasi, alam mo na, hindi ako marunong magluto tulad mo eh. Tas hindi rin ako mahilig sa bata tulad mo. Ano ba namang tanong yan, babe? Wala lang. Naisip ko lang kasi, ikaw, family man. Sobrang sipag mo. Halos lahat gagawin mo para lang may mai-provide sa pamilya nyo. Tapos marunong ka pa sa lahat ng gawaing bahay. Samantalang ako na girlfriend mo, kabaliktaran yata ng lahat. Bill ng kuryente at tubig lang ang ambag ko sa bahay. Tapos hindi ako marunong magluto. Hindi rin ako palalinis. Babe talaga Ano ba yung sinasabi mo? Bakit kailangan mo ako ikumpara sa'yo? Naisip ko lang kasi hindi na pala ako wife material. Sus! Girlfriend ko talaga Una sa lahat, turn off ako sa'yo, matagal na. Kaya nga... Sinasabi ko na nga ba Bakit kasi nagtanong pa ako? Alam ko naman yung nasa isip mo sa babe, ang puso mo. Joke lang yun, syempre. Ito naman. Hindi, alam ko naman Okay lang. Totoo naman kasi na ganun ako. Sino ba namang matutuwa sa ganun, diba? Babe, joke nga lang yun, diba? O eto, makinig ka sa akin. Huwag na. Sige na, ituloy mo na lang yung niluluto mo. Baka masunog pa. Hindi, babe. Seryoso, makinig ka sa akin. Oo na lang. Alam mo, una sa lahat, hindi mo kailangan i-compare ako sa'yo. Wala tayo sa kompetisyon, nasa relasyon tayo, okay? Kung magkaiba man tayo ng mga bagay na alam, gano'n naman talaga Magkaiba tayo ng kinalakihan. Hindi porket alam ko, dapat ganun ka na rin. And vice versa. Pero, Malay mo,
Kaya pala ganun na magkaiba tayo kasi ang purpose nun ay para mapunan natin yung mga kulang natin sa isa't isa, di ba? Pero hindi Tsaka naman isa kasi... pa, hindi mo lang na-appreciate kung ano ka kasi sa iba ka nakatingin. Alam mo ba kung gaano ka kalambing at mapagmahal na anak sa mga magulang mo? Sobrang sweet at close mo nga sa parents mo kahit malaki ka na. Hindi lahat ng tao ganun Sinasabi mo lang yan. Sinasabi ko kasi yun ang totoo. Yung pagluluto, yung mga gawaing bahay, pwede mo matutunan yan kahit kailan mo gustuhin. Kaya wag na wag mong iisipin na kabawasan yun sa pagiging ikaw. Tsaka, nandito naman ako para turuan ka kung gusto mong matuto Talaga? Oo naman. Pero syempre, hindi ako nagtuturo ng libre Baliw ka talaga. Wag na nga. Ikaw na lang magluto lagi sa ating dalawa. Ay, sayang naman. Mura lang naman ako maningil Ewan ko sa'yo. Sige na, bilisan mo nang magluto at ihahatid mo pa ako mamaya sa bahay. Aba, anak, anong ginagawa mo? Magsusunog ka ba dito sa kusina natin? Aray ma, grabe ka naman po sa akin. Biro lang, anak. Ngayon lang kasi kita nakitang nagluluto. Ano bang ginagawa mo? Nag-aaral po akong magluto ng afritada. Aba, saan mo naman natutunan yan? Google lang ma. Ikaw talaga. Bakit hindi ka nalang nagpaturo sa akin? Gusto ko pong matuto sa sarili ko Naalala niyo po ng college ako, tapos tinuturuan niyo akong magluto? Diba sa huli sinukuan ko rin, tas pinasa ko lang sa inyo. Baka kasi maulit lang po yung ganun At least kapag sa Google, wala akong ibang choice kundi tapusin ko to, diba? Sa bagay. Pero teka, ano bang meron? Bakit naisipan mo biglang mag-aral magluto niyan? Wala lang po. Naisip ko kasi ilang taon na ako pero wala akong alam masyado na gawaing bahay. Nahihiya ako kay Jasper tsaka sa inyo na rin. Malaki ka na talaga, anak. At alam mo, mana ka talaga sa akin. Bakit? Hindi mo na naitatanong. Pero alam mo ba nung nagsisimula pa lang kami ng papa mo pareho kami hindi marunong magluto. Talaga po? Oo. Puro prito lang at saing ang alam namin gawin. Seryoso ba yan? Pero ang galing niyong magluto pareho Syempre nag-aralan din kami nung kasala kami. Nagtyaga kami noon. Kasi alam mo, sa totoo lang, ayaw sa akin ang lola mo noon. Kasi nga wala raw akong kaalam-alam sa gawaing bahay. Kaya yun, medyo late ako natuto pero at least natuto pa rin, hindi ba? Kaya ikaw, naniniwala akong kakayanin mo yan. Ay, sana nga po ma. Kasi sa totoo lang, nahihiya talaga ako kay Jasper Siya parang nasa kanya na lahat ng sipag, lahat. Parang package na talaga bilang responsableng future asawa at ama. Samantalang ako... Huwag mo namang ilaw na sarili mo, anak. Bakit? Sinabihan ka ba niyang mag-aral na magluto? Hindi naman po. Ako yung nagkusa. Hindi nga po niya alam to natatakot lang din kasi ako na baka mamaya matauhan na lang siya bigla. Na hindi pala kami bagay kasi ganito lang ako at ganun siya. Ay, alam mo, anak. Huwag ka lang masyadong kikiligin dito sa sasabihin ko, ha? Pero ramdam ko at kitang-kita naman namin na papa mo na mahal ka ni Jasper Kaya nga talagang laking pasasalamat din namin na tulad niya yung lalaking dumating sa buhay mo. Kaya huwag ka mag-alala, ha? Ako ramdam kong kayo na talaga. Basta magtiwala ka lang. At basta ikaw, ha? Gawin mo lahat ng dapat mong gawin bilang girlfriend niya. Thank you, ma. Sobrang swerte ko po talaga sa inyo. Ganito siguro talaga kapag totoong mahal mo ang isang tao. Handa kang mag-effort, alaman niya o hindi ang ginagawa mo. Lahat ng kulang sa akin sinusubukan kong punan para mapantayan at mabigay ko kay Jasper ang mga deserve niya. Tulad sa pagluluto, hindi siguro big deal para sa iba pero malaking bagay yun para sa akin. Kahit mahirap, pinipilit kong matuto at natutuwa naman si Jasper. Ramdam kong na-appreciate niya lahat ng effort ko. Kasabay ng pagiging busy niya sa mga trabaho, ako naman yung umiintindi at nag-e-effort para sa aming dalawa. Hindi maiiwasan na nakakatampo pa rin dahil dumadalang na siya sa pagsundo niya sa akin. Hindi ko nga lang sinasabi kasi nararamdaman kong napapagod na rin siya. Hanggang sa dumalang na nga ang pagkikita namin at umabot pa ng isang buwang hindi kami nagkita. Madalang na rin siyang mag-text dahil sa pagod.
Hindi ko naman siya mapuntahan dahil halos hindi na rin niya hawak ang oras niya. Naintindihan ko naman, pero syempre, may part pa rin na gusto kong magtampo at lambingin niya ako. Kaya naman ang nagkaroon ng chance, siniguro kong babawi kami sa quality time namin. Babe, okay ka lang ba? Parang hindi mo na-enjoy yung movie eh. First time kitang makasamang manood na tahimik lang. Oo naman babe, antok na siguro ko kanina. Sorry ngayon na nga lang ulit tayo nagkita tapos ganito pa ako. Ganun ba? Okay lang naman eh. Naiintindihan ko. Nanibago lang ako. Miss kita. Sobra. Ako rin, kung alam mo lang. 1 month lang tayong hindi nagkita pero parang ang payat mo na. Tsaka parang stressed na stressed ka rin. Okay ka lang ba? May problema ba sa mga trabaho mo? O sa bahay nyo? Wag na muna natin pag-usapan babe. Mag-enjoy na lang muna tayo. Okay, sige. Sorry. No, wag kang mag-sorry. Ano palang gusto mo? Kain muna tayo? Or samahan mo muna ako bumili ng damit? Bili ka na lang muna ng damit mo babe para mamaya tuloy-tuloy pahinga na. Yay! Sige, sige. Tulungan mo ulit ako mamili ng bagay sa akin, babe ah. Alam mo naman, madalas ikaw ang stylist ko eh. Ikaw talaga. O tara, doon tayo. Andun yung gusto kong dress eh. Babe, ano mas okay sa akin? Itong gray o itong blue? Ang ganda pareho eh. Bagay naman sa'yo pareho babe eh. Ne, pero ano yung mas okay? Kasi ibang style naman bibilhin ko. Ayokong parehong design. Yung blue na lang siguro. Okay, sige babe. Love you. Okay na sa akin tong blue tas itong sleeveless dress na black. Yan na lahat ng bibilin mo babe? Yep. Tsaka ito, isukat mo dali, babe. Ha? Hindi na babe. Ayoko, ayos lang ako. Hindi ko kailangan ng bagong polo shirt. Regalo ko yan sa'yo, okay? Kasi ngayon lang ulit tayo nagkita eh. Sige na. Pero hindi na nga kailangan. Isukat mo na. Sige na, please. Ngayon na lang ulit kita mabibilhan ng damit oh. Babe naman eh. Tama na to, okay? Libre mo na nga sinin natin kanina eh. Eh ano naman? Boyfriend kita. Sige na, please. Hayaan mo na ako. Way ko lang din to ng pagbawi sa'yo eh. Please. Okay, sige na. Ako na nga itong nagkulang sa sobrang busy. Ikaw pa itong bumabawi ngayon. Hindi naman importante kung sino yung nagkulang eh. Ang mahalaga kung paano mapupunan yung pagkukulang na yun. Okay, sabi mo eh. Okay lang yan, babe. O sige na, after mo dyan, kakain na tayo. Tapos syempre, ihahatid mo ko. Kasi miss ka na rin nila papa at mama sa bahay. Ma, pa! Hatid ko na po si Jasper sa labas ha. Salamat po sa inyo, Tito. Tita, salamat po talaga. Salamat din iyo ha, mag-iingat ka pa uwi. Thank you so much, babe. Kung alam mo lang, sobrang saya ko na nakasama na ulit kita ngayon after ng matagal nating hindi pagkikita. Ako rin, babe. Sobra. Salamat Pwede bang payakap? Bakit nagpapaalam ka pa? Parang kong baliw. Ika nga dito. Babe, I love you. Salamat sa lahat-lahat Sa pag-intindi, sa suporta, sa lahat. I love you more. Mas thank you. Kasi napagtsatsagaan mo ako. Gusto ko tong yakap mo na to, babe Parang yakap na ayaw nang kumawala Sorry, ang tagal na pala, no? Sige na, babe. Alis na ako. Pahinga ka na muna. Salamat ulit. Thank you rin. Ingat ka sa pagdadrive Mag-text ka kapag nakauwi ka na. Text ko na lang kaya siya, tapos iidlip muna ako. Babe, thank you for today. Sobrang nag-enjoy ako. Na-miss kita sobra. Sa totoo lang, bitin yung oras pero ayoko namang malate ka pa ng uwi. Pahinga ka rin at kumain ng madami. Ang payat mo talaga. Tawagan kita mamaya. I love you. And send. Ayan, tulog muna ako. 2 hours na palang nakalipas Bakit wala pa rin reply si Jasper? Ni text o tawag, wala rin. Nakauwi na kaya yun? Ay, try ko ngang tawagan ulit. Baka nakatulog agad pagdating
Bakit hindi ba siya sumasagot mula kanina? Nakatulog na ako't lahat. Wala pa rin siyang update tungkol sa kanya. Ano bang nangyari dun? Isang tawag pa nga. Sana naman sumagot na. Ano ba, Jasper? Nasaan ka ba? Bakit hindi ka sumasagot? Kainis na to, ah. Oh, anak. Sino bang kaaway mo dyan? Buti hindi napupudpud ang daliri mo kakapindot dyan sa cellphone mo. Si Jasper po kasi. Oh, bakit? Kanina pa po ako naghihintay ng text o tawag sa kanya eh. Nireply sa dami ng text ko, wala. Kanina pa tsak yun nakauwi eh. Anong oras na oh? Pasado 8:00 na eh. Ang clingy naman masyado. Halos maghapon na nga kayo magkasama kanina eh. Tapos ngayon gusto mo na naman siyang kausap sa phone. Baka naman magkasawaan na kayo niyan. Mama naman, hindi lang po ako sanay. Dati nga siya pa yung mas ganito kaysa sa amin eh. Tipong kahatid lang niya sa akin, may text na agad. Kaya naninibago lang po ako ngayon. Baka naman nakatulog lang yung tao. Syempre nakakapagod din naman gumala ah. Ikaw nga, tulog ka rin kanina eh. Oo nga po, pero parang sobrang tagal naman kasi. Kahit isang text lang naman eh. Nalaman ko lang na nakauwi na siya. Oh, ayan. Nag-text na yata siya sa'yo. Matatahimik ka naman na siguro. Opo, ang haba. Ano to? Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo to. Kung paano ko sisimulan. Hindi ko rin alam kung maiintindihan mo ako. Alam kong mabibigla ka sa desisyon kong to. Pero Cristel, hindi ko na kaya. Pagod na ako. Akala ko wala lang tong nararamdaman ko. Sinubukan kong ayusin sarili ko, pero wala eh. Sorry. Sorry talaga? Anong ibig sabihin ito? Bakit may pagganito? Teka, ano pang sabi? Hindi mo naman tinapos basahin eh. Akin na nga. Hindi mo deserve masaktan. Pero hindi mo rin deserve mapabayaan. Siguro mas okay kung maghiwalay na muna tayo. Tama na muna. Dami ko pang kailangang ayusin sa sarili ko. Ano to? Joke ba to? Prank? O may surprise na naman ba siya sa akin? Nakikipag-break siya sa akin. Nakikipag-break si Jasper. Oo, nag-text ulit siya. Teka, babasahin ko. Alam ko, mali na dito ko tapusin to. Maling-mali pero hindi ko kayang kausapin ka at diretsa makipaghiwalay sa'yo. Sorry, ang duwag ko. Mahal kita pero kasi nabibigatan na talaga ako sa mga pasan ko ngayon. Kaya sana maintindihan mo kung bakit pinipili ko na lang napakawalan ka. Sorry. Hindi totoo yan, di ba ma? Joke niya lang ako eh. Okay naman kami kanina eh. Okay na okay kami. Wala kaming problema. Hindi kami nag-away. Kaya bakit niya gagawin yan? Ma, di ba? Hindi naman totoo yung mga sinabi niya, di ba? Di ba? Mahal niya ako eh. Hindi niya ako magagawang iwan ng ganito. Kakausapin ko siya. Tawagan ko siya. Sigurado ako pinagtitripan niya lang ako eh. Bakit ayaw niyang sumagot? Ha? Bakit? Hindi totoo to! Hindi ko maintindihan kung anong nangyari. Okay naman kami. Noon lang ulit kami nagkita pero masaya pa kaming nagde-date sa mall. Inihatid pa niya ako sa bahay. Masaya pa siya nakapagkwentuhan sa mga magulang ko. Niyakapan niya ako ng matagal. Sinabihan ng I love you. Tapos bigla na lang makikipag-break sa text. Bigla na lang hindi magpaparamdam. Iniisip ko talaga na isang malaking joke lang ang lahat ng mga sinabi niya. O kaya baka nakakuha ng cellphone niya, may nakakuha ng cellphone niya at nang titrip lang. Inisip ko kung may nagawa o nasabi ba akong mali. O meron ba akong hindi nagawa para bigla siyang magkaganito. Pero wala naman eh. May iba na ba siya? Kaya ba naging busy na rin siya kasi ayaw niya talaga sa akin? Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Hindi ko kayang paniwalaan na iniwan na niya ako. Hindi ko matanggap. 6 years na kami tapos ganito lang? Ganito na lang? Ayoko. Hindi ko kaya. Umasa pa rin ako na babawiin ni Jasper lahat ng mga salitang tinext niya sa akin.
Umasa ako. Pero hindi eh. Kahit anong iyak sa loob ko, or kahit ilang ulit pa ako umiiyak ng ilang gabi, kahit anong tagtad ko ng text, chat at tawag sa kanya, hindi niya ako sinasagot at pinanindigan talaga niyang lahat ng sinabi niya. Wala kaming problema eh, kung meron man, bakit kailangan sa text yan tapusin ng lahat? Ni hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Bakit siya na lang ang nagdesisyon para sa aming dalawa? Ito yung isang bagay na hindi ko maisip na magagawa ni Jasper sa akin. Hindi ko alam kung may naging kasalanan ba ako para ganituhin niya. Lahat ng effort para intindihan siya ginawa ko naman eh. Gusto ko siyang puntahan. Pero pinagsasabihan ako ng mga tao sa paligid ko na hayaan ko raw muna. Ang sakit-sakit. Ang dami kong gustong sabihin at itanong pero hindi niya ako binibigyan ng pagkakataon. Sa sobrang stress ko na nga sa ginawa niya, wala na akong ibang ginawa kundi magmukmuk. Iyak sa bahay, iyak sa trabaho. Literal na hindi makakain kasi walang gana. Kung yung iba nga may maayos na closure, hirap na hirap mag-move on. Paano pa ako, diba? Anak, andyan ka na pala. Tara, kain na tayo. Busog pa po ako. Matutulog na po ako. Tama na, please. Ang sakit na ng mata ko eh. Please, tama na. Bakit kasi ang sakit-sakit? Ang sakit-sakit talaga! Anak, Cristel! Anak! Anak! Iwan niyo po muna ako. Iwan niyo muna ako, ma. Anak, nahihirapan ang loob ko makita ang ganyan. Alam mo lang talaga. Ma, ang sakit-sakit kasi. Bakit ang sakit-sakit? Teka nga, sandali, bubuksan ko nga yung pinto. Bakit ka na naman pumasok? Sabi ko po, hayaan na lang ako eh. Mama naman eh. Nakali ka nga rito. Anak, mahal kita. Ha? Mama, ang sakit-sakit. Bakit ayaw niya akong kausapin? Bakit niya ako iniwan ng basta-basta? Hindi naman joke yung pinagsamahan namin, di ba? Bakit ayaw niya akong pagsalitain? Ayaw niya akong pakinggan. Anak. Mamiss na miss ko na po siya eh. Gusto ko na siyang makausap. Gusto kong marinig yung boses niya. Anak, naiintindihan kita. Pero siya na kasi yung lumayo. Siya na yung umayo sa'yo. Kung talagang gusto ka niyang makausap, sana umpisa pa lang yun ang ginawa niya, hindi ba? Kaya nga po hindi ako papayag eh. Gusto ko po siyang makausap. Gusto. Ma. Tulungan mo ako, ma. Anak mami, ano ka ba? Hanggang kailan mo hahayaang masaktan ka lang ng lalaking yun? Ikaw na lang po yung tumawag sa kanya. Sigurado ako sasagot yun. Kasi mahihiya yun sa'yo eh. Baka ikaw sasagutin ka niya. Sige na po, ma. Please, ma. Anak, tama na yan. Sige na po, ma. Ma, please, parang awa mo naman, oh. Hindi ako matatahimik eh. Hanggat hindi ko siya nakakausap. O hindi ko man lang naririnig yung boses niya. Ma, please lang, ma. Tulungan mo naman ako kay Jasper. Tulungan mo ako. Oo na, sige na. Teka lang, ha? Isang dial lang, ha? Pag hindi siya sumagot, hayaan na natin. Pwede ba yan, anak? Apo.
Opo. At huwag ka na munang magsasalita agad. Ako nang bahala. Opo. Opo. Ayan, nagre-ring na. Ako rin nang ring eh. Sabi ko sa'yo, hindi Hello po? Shh. Tumahimik ka na muna dyan, anak, ha? Hello po, Tita Maylin. Hello, Jasper. Ikaw ba yan? Opo, ako nga po, Tita. Bakit po kayo Kailangan ko pa bang sagutin yan? Alam mo naman na siguro kung bakit ako napatawag, hindi ba? Opo, sorry po. Bakit naman ganun ang ginawa mo sa anak ko, Jasper? May kasalanan ba kami sa'yo? Pagkukulang ba kami? Para ganun na lang ang gawin mo sa kanya? Pasensya na po kayo. Hindi ko po Kung talagang ayaw mo na, sana nakipag-usap ka ng maayos sa anak ko. Hindi yun nag-text ka lang tapos na. Bakit hindi ba? Di ba seryoso naman ang pinagsamahan nyo para ganunin mo lang ang anak ko? Kaya ba parang napakadali lang sa'yo makapaghiwalay sa kanya sa text? Hindi naman po sa ganun, Tita. Ano? Anong dahilan mo, ha? Alam mo ba na sa ginawa mo, ilang araw nang iyak si Cristel? Trabaho o sa bahay, walang ibang ginawa kundi ang umiyak. Hindi rin halos kumakain. Siyempre bilang ina, nasasaktan at nahihirapan ako sa nakikita ko. Lalo na nag-iisang anak ko lang ang babaeng to. Naiintindihan ko po. Pinagkatiwala ko siya sa'yo tapos gaganituhin mo lang. Ayusin mo to, ha? Kung talagang desidido ka na makipaghiwalay, kausapin mo siya na maayos. Huwag mong daanin sa pag-iwas sa kanya. Opo. Eto na. Mag-usap kayo. Hello? Hello? Buti pa si Mama. Isang tawag lang sinagot mo agad. Samantalang ako. Ano bang ginawa ko? Jasper, bakit naman ganun? Bakit bigla mo na lang akong iniwan? Tapos lahat ng text at tawag ko hindi mo sinasagot na para bang ayaw mo akong makausap. Ayos naman tayo, di ba? Masaya pa naman tayo eh. Bakit biglang ganito? Cristel, sorry. Magulo lang talaga yung utak ko ngayon. Bakit? Ako ba yung nagpapagulo dyan? Relasyon ba natin yung dahilan para iwan mo ko basta? Ha? Ganun ba? Hindi ganun, Cristel. Ano? Bakit kailangan umabot sa ganito? O baka naman may iba? Ano, may iba na ba? May iba ka na? Ano? Sumagot ka! May iba ba? Kaya ka nagkakaganyan bigla, ha? Bakit? Bakit? Sumagot ka! Cristel, tama na muna. Saan na tayo mag-usap? Please lang. May tinatapos pa akong trabaho. Hindi! Hindi! Marami pa akong gustong sabihin eh! Ang dami ko pang gustong itanong! Please naman, Jasper! Cristel, please. Please, makikipag-usap ako sa'yo, pero wag ngayon, okay? Please lang. Sige na. Hello? Hello? Masaya ako dahil kahit papano, kahit sandali lang, ay nabigyan ako ng pagkakataon na makausap si Jasper. Pero syempre, hindi ko rin itatanggi na mas lamang pa rin sa akin yung sakit. Ang dami kong gusto itanong, ang dami ko pa sanang gustong sabihin, pero pinutol na niya. Hindi ko alam kung totoo yung sinabi niyang mag-uusap ulit kami o sinasabi niya lang ba yun para tumigil na ako. Pero umaasa pa rin ako. Alam kong maliit lang to, pero ang mahalaga, pag-asa pa rin, di ba? Umaasa akong makakapag-usap ulit kami. Umaasa akong maaayos pa namin ito. Umaasa akong walang iba. Kaya naman kahit anong mangyari, hindi talaga ako susuko. Hindi ko kakayaang maghiwalay kami ni Jasper nang ganon-ganon na lang. Ngayon ko lang ulit nakitang nag-ayos yung dalaga ko. Well, O mo kami pinaghahandaan ka. Anong meron? Part na ba ng pag-move on mo yan? Move on agad pa kahit wala pang closure? Papa talaga. O bakit? Hindi ba pwede yun? Kung ayaw na sa'yo, marami pa dyang iba. Alam mo, anak, sa ganda mong yan, makakahanap ka ng lalaking mas deserve pa. Ay, Papa talaga. Wala po akong balak humanap ng ibang lalaki. So, sinasabi mo lang yan. Kapag may nakilala ka ng mas okay, sigurado makakalimutan mo rin yan, Jasper na yan. Hindi po ganun kadali yun, Papa. Ikaw talaga. Ewan ko sa'yo. Saan ba punta mo? Todo ayos ka dyan. Day off mo ngayon, di ba? Opo,
May date po ako eh. O, kanina naman. Dapat ipakilala mo muna sa amin yan. Hindi naman na po kailangan kasi kilala niyo na siya eh. Ay, nako. Kung si Jasper lang din, tinutukoy mo tumigil ka, ha? Pa naman. Hindi ako nagbibiro, Crystal. Hindi na ako natutuwa sa mga nangyayari sa'yo dahil lang sa ginawa ng lalaking yan, ha? Kaya nga po pupuntahan ko siya para makapag-usap na kami ng maayos eh. Ano? At ikaw pa talaga yung pupunta. Crystal, umayos ka nga. Kung talagang gustong makipag-usap dun sa'yo, siya yung lumapit, hindi ikaw. Dahil una sa lahat, siya naman yung biglang nakipag-iwalay. Busy yung tao, Papa. Oh. Tsaka surprise visit lang po itong gagawin ko ngayon. Surprise! Balak mo pang isurprise yung lalaking yon. Opo. Anak naman! Mag-isip-isip ka sa mga ginagawa mo. Hindi ka tutuloy, okay? Hindi ako papayag. Dito ka lang sa bahay. Pa, hindi niyo naman po naiintindihan eh. Mas lalo kong nahihirapan kasi nga hindi pa kami nakakapag-usap ng maayos. Pag hindi ko to ginawa, mas lalong walang mangyayari. At wala nang dapat mangyari kasi tinapos na niya, anak. Hiniwalayan ka na niya. Lalaki rin ako. Sigurado ako na hindi niya gagawin yung desisyon na yan nang hindi buo yung loob niya. Hindi yan totoo pa. Kilala ko si Jasper. Sigurado akong may problema lang siya kaya ganun. Kung may problema siya, kakausapin ka niya. Hindi ka niya iiwalayan. Liban na lang kung ikaw mismo o ang relasyon niyo na pala may problema. Tapos hindi lang sinasabi sa'yo. Papa naman. Oh, Bakit ka ba ganyan magsalita sa akin? Hindi ba pwedeng suportahan mo na lang ako? suportaan saan? Diyan sa pagpapakatanga mo para sa walang kwentang lalaki. Anak, hindi na. Kahit sinong tao na totoong nagmamahal sa'yo, hindi ka sasang-ayunin sa mga plano mo. Tsaka maawa ka naman sa sarili mo. Tanga na po akong tanga. Pero pa, gusto ko lang naman maging malinaw sa akin lahat eh. Kung bakit niya nagawa to? Kung anong dahilan niya? Hindi naman po biro yung pinagsamahan namin. Hindi pa rin ba malinaw sa'yo, anak? Hindi sa lahat ng oras. Kailangan mo pa ng sagot na direktang sasabihin sa'yo. Alam mo, minsan, andyan na yung sagot sa harap mo, pero ayaw mo lang tanggapin at hindi mo lang matanggap. Basta, hindi po ako titigil hanggat hindi ko siya nakakausap. Anak, may iba na yun. Ano ba? Hindi totoo yan. Ako lang ang mahal ni Jasper. Anak, sa tingin mo, bakit biglang nakipag-iwalay yan? Ba't kanya tiniis? Bakit nagawa kanyang iwan ng basta-basta? Tama na nga po. Anak, gusto ko lang malaman mo na sobra kaming nasasaktan ng mama mo tuwing iniiyakan mo yung lalaking yon. Sobra kaming nasasaktan. Kasi mukhang nagkamali kami ng lalaking pinagkatiwalaan sa'yo. Kung nadudurog ang puso mo ngayon, paano pa kami mga magulang mo? Sakit-sakit na kasi pa eh. Hindi ko na talaga kaya. Gusto ko na talaga siyang makausap. Anak, hindi mo deserve yung ganyan. Hindi ko namin inalagaan at pinalaki para lang maghabol sa lalaki. Tsaka sana naman alam mo kung kailan dapat tumigil. Kung kailan dapat sarili mo na yung iniisip mo at hindi siya o ang nasira niyong relasyon. Hindi naman po kasi ganun kadali yun eh. Alam mo na, kami ng mama mo, hindi ko itatanggi na nag-aaway at naghiwalay din kami noon. Pero ni minsan, hindi ko pinaabot sa puntong kailangan niyang maghabol at magmakaawa sa akin. Ganun ko siya kamahal. May kasamang respeto. Hirap na po kasi ako pa eh. Hindi ko talaga siya kayang tiisin. Mahal na mahal ko yun eh. Mahal na mahal ko. Ayoko pong magsisi na hinayaan ko na lang na maging ganito na lang kami. Kaya hanggat may pwede akong gawin, gagawin ko. Anak, alam ko namang mahal mo yung tao. At ako, aminado ako dati na talagang botong-boto ako sa kanya para sa'yo. Well, mabait naman si Jasper at nakita ko yun. Pero pagkatapos sa mga nangyari ngayon, kailangan pang umabot sa puntong ikaw yung magmamakaawa at hahabol sa kanya. Anak, hindi na lang. Ganun naman talaga kapag mahal mo eh. Iba kasi kayo ni Mama. Anak, hindi totoo yan. Alam mo, kung talagang mahal ka niya, hindi ka niya hayaang magkaganyan. Umiiyak at halos hindi makatulog sa gabi kakaisip sa kanya. Maghahabol at magmamakaawa. Bakit kasi ganun? Paano niya nagawa to sa akin? Bakit kaya niya? Bakit ako hindi? Anak, hindi ko rin alam. Basta ang alam ko lang, mahal na mahal kita. At ayaw kitang makitang nasasaktan. Halika nga dito. Nag-iisang prinsesa kita. Tapos gaganyanin ka lang. Aba, hindi pwede yun. Kung sa ngayon, hindi mo pa maipagtanggol yung sarili mo, akong bahala sa'yo. Hindi ko hahayaang makalapit ka sa lalaking yun. Lagi ko nga pinagdarasal dati na sana makahanap ako ng lalaking kagaya ni Papa kong magmahal. Yung pagmamahal na sigurado, na tipong kahit anong problema ang dumating mananatili pa rin. Akala ko nga, kay Jasper ko na nahanap yun eh. Pero nagkamali ba talaga ako ng pagkakakilala sa kanya sa loob ng ilang taon naming dalawa? Posible ba talaga yung mahal mong isang tao ngayon, tapos bukas biglang wala na lang? Parang hindi na kayo magkakilala. Pwede ba yun? Paano? Hindi ko kasi maintindihan eh. Paano kinakaya ni Jasper na tiisin ako? Samantalang ako, heto, hirap na hirap. Wala na halos ibang ginagawa kundi ang iyakan siya. Napakahirap. Sinubukan ko namang sundin ang payo ng mga tao sa paligid ko na hayaan ko na lang daw si Jasper.
na iparamdam ko rin daw sa kanya na kaya ko kahit wala siya. Pero, di ko kayang plastikan yung nararamdaman ko eh. Para akong pinapatay araw-araw. Kaya kahit pa sabihin nilang lahat na napakatanga ko, wala na akong pakialam. Basta gagawin ko pa rin ang lahat para maisalba ang relasyon naming dalawa. Ang mahalaga, sumubok ako. Isa pa, mababaw man para sa iba, pero pinangahawakan ko rin kasi yung profile picture naming dalawa sa Facebook na hindi niya pa rin pinapalitan kahit halos 1 buwan na kaming hiwalay. Mali ang pagtingin niya sa mga my day ko, yun ang bibigay pag-asa sa akin. Kaya, pasensya na. Pero para kay Jasper, willing talaga akong magpakatanga. Sana magustuhan ni Jasper itong mga dala kong pagkain. Weakness pa naman niya itong mga to. Ay, miss na miss ko na talaga siya. Kaya ko to. Maayos din namin to. Huh! Tao po! Tao po! Bakit ka nandito? Bago mo ako paalisin o kung ano man, pwede bang pakinggan mo muna ako? Pwede bang kahit ngayon lang, pagbigyan mo naman akong makausap ka? Please? Halos 1 buwan na yung tiniis ko eh. Ngayon lang, kausapin mo naman ako. Pero di ba sinabi May dala nga pala akong pagkain. Mga paborito mong ulam to. Sisig, roasted chicken, tsaka afritada. Cristel, Sa loob ba tayo mag-uusap? sige, pasok ka. Ano bang gusto mo? Ano pang kailangan mong malaman? Gusto mo pa ba na harap-harapang marinig sa akin na wala na tayo? Natapos na tayo? Bakit ka ba ganyan ka-harsh sa akin? Ano bang ginawa ko sa'yo, ha? Gulong-gulo na ako eh. Okay naman tayo eh, okay naman tayo. Bakit nagagawa mo to sa akin, ha? Bakit? Cristel naman eh. Sumagot ka! Magpaliwanag ka! Anong dahilan mo para ganituhin mo na lang ako basta-basta? Ano, may iba ka na? May iba na? Sino? Ha? Sabihin mo, sino? Walang iba. Ano ba? Sa tingin mo ba magagawa ko yun sa'yo? Bakit? Hindi ba? Nagawa mo nga akong tiisin ng ganito. Nagawa mo nga akong hiwalayan sa text lang eh. May pinagkaiba pa ba yun kung may ibang babae ka na, ha? Wala nga sabi! Sa lahat yan ang pinaka hindi ko magagawa sa'yo! Dapat alam mo yan! Oh, pues, bakit? Bakit bigla mo na lang akong iniwan? Wala naman tayong problema sa pagkakaalam ko, ah. Ayos naman tayo. O kung meron man, bakit hindi mo ako kinausap? Sumagot ka naman. Jasper, hanggang ngayon ba wala akong paliwanag na maririnig sa'yo? Pinagmukha mong basura yung 6 na taon natin. Dahil nagawa mong itapon sa isang text lang. Wala bang halaga sa'yo yun? Bakit parang ang dali-dali lang sa'yo ng lahat, ha? Samantalang ako, kulang na lang mamatay na sa kakaiyak dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Bakit akala mo ba madali lang sa akin lahat to? Ano akala mo? Ganon? Hindi ba? Natitiis mo nga ako eh. Halos 1 buwan na. Habang ako, mukhang tangang naghahabol sa'yo, ikaw kaya mong umiwas. Kayang-kaya mo akong baliwalain. Wala ka kasing alam! Ang pinaniniwalaan mo lang yung gusto mo! Ano? Anong hindi ko alam? Paano ko malalaman kung wala ka namang sinasabi? Cristel, hirap na ako! Pagod na ako! Alam mo kung gaano karaming responsibilidad yung pasan ko, alam mo yon! Anong kinalaman nun sa atin? Pinagbawalan ba kita na gawin mo yung mga responsibilidad mo, ha? Sinusuportahan pa nga kita, di ba? Nag-ilang trabaho ka. Kahit wala ka na halos oras sa akin, tinanggap ko naman, ha? Tinanggap ko na kahit minsan, ang hirap-hirap na. Na gusto ko nang magtampo o magselos, pero hindi ko magawa kasi alam kong pagod ka na. Yun na nga eh! Isa na yan, napapabayaan na kita! Napapabayaan ko yung relasyon natin! Sa totoo lang, hiyang-hiya na ako sa'yo. Kasi pakiramdam ko, habang tumatagal, wala na akong kwentang boyfriend. Halos hindi na kita mabigyan ng oras kasi lagi akong pagod sa mga trabaho, pati sa bahay. Cristel, hindi mo deserve yung ganito at alam ko, kapag tumagal pa, mapapagod ka na rin kasi paulit-ulit na lang na ikaw na yung lagi umiintindi at nagpaparaya sa atin. Hirap sa'yo eh! Pinangunahan mo na naman ako!
Sa tingin mo kapag napagod ako sa'yo o sa atin, iiwan kita? Ganun ba talaga tingin mo? Oo, doon pupunta yun! Mapupuno ka rin sa akin, alam ko yon. Sa sobrang dami kong dala ngayon, hindi ko na kaya lahat, Cristel! Kaya ako na lang yung pinili mong bitawan. Ganun ba yun, ha? Bakit? Pabigat ba ako sa'yo, ha? Hindi ganun yun. Hindi lang kasi ganun. Ano pa? Sabihin mo na lahat kasi yung mga paliwanag mo ang matagal ko nang hinihintay sa'yo. Ang hirap kasi! May sakit si Mama! Okay na? Ilang beses na siya na-stroke at kapag naulit pa yon, may posibilidad na iwan niya na kami. At para hindi mangyari yon, hindi siya pwedeng may stress. Ano? Pero, paano? Bakit? Sa tingin mo ba iiwan kita dahil lang dyan? Crystal, hindi mo naiintindihan eh. Nagsaselo si Mama sa'yo. Dahil matagal na tayo pakiramdam niya. Anytime pwede ko na sila iwan ng mga kapatid ko para sumama na lang sa'yo. Sa tuwing sinusundo kita noon, lagi siya nagtatampo at nagpaparinig na iiwan ko na raw sila. Na hindi ko na raw sila iniintindi. Crystal, alam mo ba kung gaano kahirap yung para sa akin, ha? Pero, Simula nung magkasakit siya, mas naging sensitive at emotional siya. Konting kibot lang, nai-stress na. Ayun na yung kailangang iwasan, sabi ng doktor eh. Crystal, sorry. Alam ko nagkamali ako sa'yo. Alam ko naging duwag ako magpaliwanag at humarap. Crystal, sorry kung di na ako sa text lahat, pero hindi ko kasi talaga kaya eh. Crystal, hirap na ako. sana sinabi mo pa rin. Kasi intindihin ko naman eh. Intindihin pa rin kita. O ikaw maiintindihan mo. Alam ko naman yun eh. Pero si Mama, yung mga kapatid ko, paano naman sila? Crystal, mahal kita. Pero mahal ko rin yung pamilya ko at kailangan nila ako ngayon. Lalo na ni Mama. Wala na silang ibang aasahan kundi ako. Alam mo naman yun, di ba? Alam ko yun. Hindi naman ako hihiling na iwan mo sila para sa akin eh. Pero bakit kailangan mo pang mamili? Bakit kailangan mo pa akong bitawan? Hindi mo ba ako kayang ipaglaban, ha? Ito lang ba talaga ako para sa'yo? Sorry. Crystal, sorry. Hindi madali para sa akin to. Hirap na rin ako pero may pamilya akong umaasa sa akin eh. At kapag nagpadala lang ako sa nararamdaman ko para sa'yo, pwede silang mawala sa akin, lalo na si Mama. At hindi ko kakayanin yun. Wow! Thank you, ha? Para mo na rin sinabi na mawala na ako, wag lang sila. Grabe, Jasper. Sa loob ng 6 na taon, akala ko naman itinuring mo na akong parte mo na hindi mo na kayang mawala. Pero hindi pala. Ako lang pala yung may ganong nararamdaman. Akala ko pareho tayo. Akala ko. Akala ko, gagaan yung pakiramdam ko kapag nakuha ko ang paliwanag na hinihintay ko. Pero hindi pala. Dahil mas bumigat lang lalo ang lahat. Buo na rin ang desisyon ni Jasper na maghiwalay na talaga kami. Ang sakit-sakit. Sobra. Ang sakit na hindi piliin. Ang sakit na maiwan na lang ng basta. Hindi pala kasiguraduhan na kapag mahal ka, pipiliin ka. Hindi ko naman hinahangad na unahin niya ako eh. Yung isama niya lang sana ako sa listahan niya, ayos na. Kontento na ako, kahit nasa huli pa. Pero bakit ganito? Hindi ba talaga ako worth it? Pati ang 6 na taon naming relasyon? Hindi ko alam kung papaano ako babangon. Si Jasper na ang nakikita kong kasamang tatanda, kasamang bubuo ng pamilya.
Dahil ang laking bahagi na niya sa buhay ko. Pero masyado pala ako naging kampante. Mali pala lahat ng akala ko. Sa isang iglap lang, sa isang text lang, nagawa niya akong bitawan agad. Sobrang hirap. Mabuti na lang, nandyan yung pamilya at mga kaibigan ko. Kahit mahirap, kahit masakit, pipilitin ko na lang kayanin para sa kanila.